sa loob ng 6 na buwan. Pwede po bang ulit bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po tayong dumulog sa dakilang presensya ng Panginoon. Habang patuloy po nating inaawit ang awit po ng pagsamba, tuloy po nating idulog ang ating mga sarili. Buong pagpapakumbaba po tayong lumapit sa kanyang dakilang presensya. Aminin kung meron man po tayong mga pagkakamali na nagawa. At patuloy po na hayaan po natin sa umagang ito, patuloy nating maranasan ang kanyang dakilang presensya, ang kanya pong pagkilos sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, narito po kami, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin.
pagpapakumbaba po kami lumalapit sa iyo sa umaga po ito. Ikilala po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming po mga kasalanan, pagkakamali. Dalangin po namin, Panginoon, kahabagan mo po ang bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, bumaba ang iyong kapangyarihan, ang iyong dakilang presensya, na magbabago ng aming buhay, Panginoon, at patuloy na mag-aakay sa amin upang ikaw ay aming patuloy na purihin, paglingkuran, at sambahin sa aming mga buhay. Aming Diyos, samahan mo po kami ngayon pong umaga. Hayaan po namin, Panginoon, na patuloy ka naming maitanghal sa aming pong sama-samang pagpupuri, sa aming pong sama-samang pag-awit, aming Diyos. Bigyan mo po kami sa aming mga puso ng kagalakan, nag-uumapaw, Panginoon, na pagpupuri at pagpapasalamat. At Lord, dalangin po namin, ikaw lamang po ang patuloy po naming maitaas. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy naming maitanyag sa aming pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Hanggang sa matapos po ang aming pagsamba, ang iyong dakilang presensya, ang iyong mayapang kilos, ang iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon, ang patuloy na sumaamin at patuloy po naming maranasan. Aming Diyos, muli po, maraming pong salamat sa iyo. Purihin po ang iyong banal na pangalan sa umagang ito. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Ang sabi po ng mga awit, chapter 47, magdiwang ang lahat ng mga nalikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang hari, dapat na igalang. Sama-sama po nating lalatiin at dakilain ng ating Panginoong Yesus, ang ating dakilang hari. Hallelujah! Palakpak natin ang ating mga kamay. Si Jesus, bugtong na anak ng Diyos, nagligtas at sa amin ay tumubos. Come on, bumago! Bumago! Sa takbo
pagbabalik. At habang patuloy po namin, ikaw ay hinihintay, masumpungan mo po ang bawat isa po sa amin na patuloy na sumasamba sa iyo. Binibigay ang aming buhay sa pagpupuri. Iaalay ang aming buhay, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban. Hallelujah, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hindi natin sambahin ang ating Panginoon. Higit na mas
pagkakataon po ito, patuloy po nating purihin ng Panginoon in your own way po mga kapatid. Pwede po bang mula sa inyong mga labi, patuloy nating sama-samang pasalamatan ng Panginoon. Nakilain natin ang kanyang pangalan. Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Tuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Tuloy namin itinataas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Ikaw na Diyos, na nag-iisang Diyos, Panginoon. Purihin ka po, aming Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa kalayaan na magpuri. Salamat sa iyo sa kalayaan na sumamba. Salamat sa iyong dakilang presensya na kasama po namin, Panginoon, sa umaga po ito. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We bless you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh God. Hallelujah. 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 Aming Diyos, muli po, patuloy po namin ibinabalik po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Kakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Ng mga alak. Sa iba't ibang bahagi po mga kapatid ng North America at Europe, meron po doon mga church buildings na nakikita tayo na kung saan nung dati, punong-puno ng mga tao na sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, ngunit ngayon po ay sarado na ang mga ito. At ang iba nga po ay nakakalungkot na malaman na mga beer houses na nga po and restaurants na po pala ito sa panahon natin. Ngayon, opo mga kapatid, tama po kayo nang narinig. At bilang halimbawa, narito po ang isang larawan, mga kapatid. Yan. Next slide po. Ayan, ito po yung church, the Church Brew Works sa Pittsburgh, Pennsylvania. Dati po itong simbahan, ngunit ngayon po ay isa ng brewery and restaurant. Ayan po sa next slide po. Ayan, tingnan po natin. Di ba po, simbahan siya, pero bakit ngayon isa na po siyang brewery or restaurant? Ano po ibig sabihin ng brewery, mga kapatid? Para po sa mga ngayon lang ito narinig, brewery is a place where beer is produced or brewed. In many cases, a brewery may also have a restaurant or dining area where people can eat and drink the beer made there. So ang brewery po mga kapatid, isang lugar, ganyan, isang lugar kung saan gumagawa o nagproduce ng beer o ng alak o ng iba't iba pang alcoholic beverages. Ibig sabihin po, ang dating simbahan na nakita po natin kanina,
yung kanina nakita po natin is ano pong nangyari, bakit po ito naging beer houses na sa panahon natin ngayon. Bilang isa pa pong halimbawa mga kapatid, ito po, next slide po. Yan, Tubbs Alley House, makikita po natin sa Cincinnati, Ohio. Dati rin po itong isang church building, napakalaki. Ano po mga kapatid? Ngunit ngayon po ay isa na rin po itong beer house and restaurant. Ito po yung halimbawa niya, ito po yung gawaan. Ayan po yung mga tao. At ngunit po mga kapatid, bilang pagbalanse lamang, ano po, babalansehin po natin. Hindi po natin masasabi na itong mga dating simbahan na ito at lahat ng mga simbahang nagsara, ay di po natin masasabi or agarang masasabi na sila ay sumara dahil di sila nag-discipleship. Hindi dahil yun po, binabalanse lang natin na hindi lahat ng, at sa pagkatotoo naman po marami talagang mga maaring maging dahilan kung bakit po nagsasara ang isang iglesia. Ngunit mga kapatid, isang bagay po ang malinaw na makikita at mababasa po natin sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoon. Sabi po doon, kapag tumigil po ang isang henerasyon sa pagdi-disciple o sa pagturo ng salita ng Diyos sa mga susunod na henerasyon, hindi po nalalayo ang spiritual decline sa mga susunod na henerasyon. Ayan. The Global South, pag sinabi po natin the Global South, yung Africa mga kapatid, yung Asia at Latin America, they are experiencing significant growth. Grabe po yung paglago kung titingnan po natin ngayon. Sa Africa, ang daming mga talagang tumatanggap sa Panginoon, maraming churches ang naitatayo. And ito po ay nakakatuwa mga kapatid. Ngunit kasabay po nito, there are also many parts of Europe and North America that are experiencing decline. Kasabay, kung doon sa Global South, sa Africa, sa Asia, and sa Latin America, grabe yung paglago. Pagdating naman po mga kapatid sa many parts of Europe and North America, grabe din po yung mga iglesia, mga simbahan na nagsasara. And ayon rin po muli mga kapatid sa pag-aaral ng Estados Unidos or ng United States, based on their best recent data that comes from Lifeway Research noong pong taong 2024, humigit kumulang 3,800 daw po mga kapatid, 3,800 Bible-believing evangelical churches ang mga naitatanim bawat taon. Ito po yung nakakatuwa sapagkat 3,800 churches, taon-taon ang naitatayo or naitatanim. Ito po ay magandang balita mga kapatid, di po ba? Ngunit kasabay rin po nito ang masamang balita na approximately 4,000 churches, Bible-believing evangelical churches din po ang simbahang nagsasara. Imagine, 3,800 na itatayo taon-taon, ngunit nakakalungkot, 4,000 evangelical churches, Bible-believing, ang nagsasara taon-taon din po. Ibig sabihin po mga kapatid, mas mataas po ang bilang ng mga churches na nagsasara o bahagyang negatibo ang kabuuang paglago nito. Sa maraming mga naglalakihang mga mega churches po noon, lalo sa Europe, mga kapatid, nalibo-libo yung mga dumadalo. Doon po sa pag-search ko, 17,000, 22,000, ganun po kadami yung mga dumadalo. And mapapansin po natin ang ganitong pattern sa kanila mga kapatid. Ang unang henerasyon ay committed at nag-aalab para sa ating Panginoon. Ngunit ang ikalawang henerasyon ay nagmana lang ng churches. At ikatlong henerasyon, unti-unting nawalan ng conviction at involvement hanggang sa bumababa na po ang attendance nito at hanggang sa magsara na po ang mga church or ma-repurpose ang gusali. Ito po ay tinatawag ng ilan na 3-generational cycle, 3-generation cycle. Yung first generation nag-aalab sa Panginoon, talagang grabe yung aapoy nila, sinusulong nila ang kaharian ng Diyos, kaya umabot sila ng libo-libo. Kaso po mga kapatid, nung namatay yung first generation, yung second generation, dahil nga po, hindi sila marahil na disciple, naturuan ng salita ng Diyos, yung ikatlong generation, pakunti po silang unti-unting nawala, naubos at nagsara po ang kanila pong simbahan. And narito po mga kapatid ang isang talata sa Biblia. At bagamat di naman po ito patungkol sa churches, ngunit ganito rin po ang nangyari sa bansang Israel noong unang panahon, mga kapatid. Tingnan po natin sa Aklat ng mga Hukom, chapter 2, verse 10. Hukom, chapter 2, verse 10, sabi po dito, nang mamatay na ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay nakalimot sa Panginoon, maging sa mga ginawa niya para sa Israel.
Ang problema po dito mga kapatid ay hindi lang dahil namatay yung mga leader. Kasi pwedeng isipin natin, ay kaya naman nakalimot, kaya di nila kilala ang Diyos kasi yung mga leader namatay. Hindi po yun yung problema doon mga kapatid. Because that is the nature of life. Sabi nga po sa Ecclesiastes, ano po sa aklat ng mangangaral, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan. Talagang ganun po ang nature of life. Lahat tayo is papunta doon. Kaya hindi po problema na namatay yung mga leader. Ang tunay na problema po ay may henerasyong hindi na ipasa ng maayos sa susunod na henerasyon ang katotohanan, ang mga katotohanan kung sino ba ang Diyos at kung ano po ang mga dakila niyang ginawa. Kaya dito po natin makikita mga kapatid ang kahalagahan ng discipleship sa talatang pag-aralan po natin sa umagang ito. Ang iglesia po ng ating Panginoon ay hindi niya lang tinawag para magtipon. Lagi po natin tatandaan, tayo po churches, a group of people na talagang sumasamba sa Panginoon, nagsasama para luwalhati ng Panginoon. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magkatipon lamang, para magkasiyahan lamang at para mag-awitan lamang. Kundi upang tayo po ay gumawa ng mga alagad, ngunit hindi po alagad natin, kundi alagad po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nais po natin kung nais po natin mga kapatid na maiwasan na mangyari sa atin ito, na yung unang henerasyon nung sila'y namatay, yung susunod na salinlahi nakalimot sa Panginoon at nalimutan din nila yung mga ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, upang maiwasan po natin ito, kailangan po natin tularan ang buhay ni Ezra. Marahil ang ilang po sa inyo ngayon nagtatanong, sino si Ezra? Anong sabi ni Emes? Ezra, sino yung Ezra na yon? Di ba marahil ganun po yung tinatanong ninyo? Kaya patungkol po sa buhay ni Ezra ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. At ito po ay pinamagatan kong marks of genuine disciple. Sabihin nyo nga po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Marks of genuine disciple. Ano nga po ba yung mga marka or mga patalandaan na ang isang Kristiyano ay talagang totoong disipulo ng Panginoon? Bago po tayo tumingin sa katabi natin, tayo muna na, Lord, kamusta po ako? Na Lord, totoo ba talagang disipulo mo ako? Kasi po, ang lahat ng all disciples are Christians. Mga kapatid, lahat ng disipulo ay Kristiyano. Ngunit hindi po lahat ng Kristiyano ay disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat magkaiba po ang Kristiyano sa pagiging disipulo. Disciple means student. Talagang nagpapaturo tayo sa Panginoon, nagpapakumbaba, at sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang masunod sa buhay ko. At ang teksto po ng ating pag-aaralan mga kapatid ay mababasa po natin, ayan, Ezra chapter 7, verse 10. Maaari po ba tayong sandaling tumayo mga kapatid bilang paggalang sa salita ng ating pong Panginoon? Muli po, Ezra chapter 7, verse 10. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. 1, 2, 3, go. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. Yung sa Tagalog, basahin din po natin. Sapagkat itinilagan niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Pagpalain po nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Napakaganda, Panginoon, ng aming pong inawit kanina na pagpupulit pagsamba sa iyo, Panginoon. Na Lord, nawa yung aming inawit kanina is maging totoo, Panginoon, na kami manabik, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Sapagkat, Lord, kung ang buhay namin ngayon ay hindi maayos sa iyong harapan, hindi po kami mananabik. Kaya, Lord, nawa maging tunay ito na talagang nananabik kami sa iyong pagbabalik at sinabi mo sa iyong mga salita na kapag ang salita mo ay naipangaral na sa lahat ng mga tao, ikaw po ay tunay ng babalik, Panginoon. And Lord, kagaya din nung inawit sa bridge kanina, nung kanta, Panginoon, napakaganda, Panginoon, na habang ikay aming hinihintay, nawa ikalat namin, ibahagi namin ang iyong mabuting balita upang marami pa po ang makakilala sa iyo at sama-sama kami, Panginoon, na makasama ka sa iyo pong muling pagbabalik. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, sa umaga pong ito, ikaw po ang manguna sa bawat isa, maging sa akin po, na yung instrumentong gagamitin. Use me as your mouthpiece, Lord. Ikaw po ang mangusap, hindi lang sa kanila, kundi maging ako. Bawat isa sa amin, Lord, wala ka pong lalampasan. Bawat isa sa amin, encourage us. Kung kinakailangan, rebuke us, Panginoon. Discipline us. Malaya kang kumilos, Banal na Espiritu, sa umaga pong ito. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Ikaw po ang maparangal at ikaw mataas sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Maraming salamat po. At
Ayan mga kapatid, bilang proposition po. Ayan. Mga kapatid, let me propose to you ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Bilang mga Kristiyano, tayo pong lahat ay inaatasan ng ating Panginoong Yesus na gawing alagad niya ang mga tao sa lahat ng bansa. Ulitin ko po, basahin ko po muli. Bilang mga Kristiyano, kung sinasabi natin na ako, Kristiyano ako, sinasabi natin kay Jesus, Panginoon, kinikilala kita bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay ko. Ibig sabihin, kasama po tayo dito. Tayong lahat ng mga nagsasabing Kristiyano tayo o disipulo ng Panginoon, tayo po ay inaatasan ng ating Panginoong Yesus na gawing alagad niya ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ngunit, bilang interrogative sentence po, paano nga po ba ang biblical na pagdidisipulo o pag-aalaga ng mga tao? Sa talatang ating pong binasa kanina ay makikita po natin yung tatlong bagay mga kapatid na makikita po natin dito na nagsasabing sila dapat tatlong bagay na dapat makita sa bawat nagsasabing sila ay totoong disipulo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Tatlong bagay na dapat makita sa atin na kung sinasabi natin na Lord, totoo po ba talaga kung disipulo mo? Dapat po ang tatlong bagay na ito ay makita po sa atin. Sapagat napakarami pong mga Kristiyano, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang gustong-gusto na agad na magturo agad, mag-lead or mag-minister, pero meron po kasing proper order of biblical discipleship. Ayan, proper order of biblical discipleship. Siyempre, una po, napakahalaga, study it. Aralin po natin, mamaya po yan po yung tatlong puntos natin. Study it, live it, and share it. Iisa-isayin po natin. Yan po yung tatlong pag-aaralan natin sa umaga pong ito. At bilang unang puntos po, mga kapatid, sabi dito, study it. Mababasa po natin sa verse 10, yung po sa unang bahagi. Sabi po dito, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. At Tagalog po, sabi dito, ayan, sapagkat itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aaral ng kautusan ng atin pong Panginoon. Bago po natin pag-aralan mga kapatid, yung word na seek, ayan, yung word na seek, bago po natin alamin, ano ba yung word na seek na yan? Alamin po muna natin mga kapatid, ano po yung historical context nito? Sapagkat napakahalaga po na makita din natin ano yung nangyayari dito sa panahong ito. The book of Ezra po mga kapatid, it records the return of the Jews from Babylonian exile. Ano pong ibig sabihin nun? Sa book of Ezra, ito po ay nasa Old Testament para sa mga di po nakakaalam. Sa Old Testament, yung book of Ezra, chapter 1 pa lang po, nakalagay na agad dito kung paanong yung mga Israelita galing sa pagkabihag sa Babylonia, sila po ay pabalik na sa Jerusalem or sa southern kingdom of Judah. And according to scripture mga kapatid, ayan, it was ultimately God Himself who moved the heart of Cyrus the Great to allow the Jews to return and rebuild the temple. Ibig sabihin po, mismong ang Diyos, talagang, basahin po natin yung verse 1 ng Ezra chapter 1. Sabi po dito, ayan, sabi po dyan, the Lord, Ezra chapter 1 verse 1, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Ibig sabihin, talagang, noon pa lang po, pag binasa po natin sa book of Isaiah, 100 years bago ipanganak si King Cyrus ng Persian Empire, nagprophesy na po si Isaiah na itong hari na ito, si Cyrus, na lingkod ng Diyos, na kinalulugdan ng Diyos, na siyang, pinrophesy na po siya noon pa lang, na talagang siya yung gagamitin ng Panginoon upang ang kanyang plano, ang kanyang kalooban ay maisakatuparan sa bansang Israel. And the exile happened because Israel, bakit po? Marahil iniisip nyo, bakit napunta yung mga Israelita sa Babylonian? Bakit po sila napunta doon? Di ba po, ang Israel is nakatira sila sa, Northern Kingdom of Israel and Southern Kingdom of Judah. Andun sila dapat Paano sila napunta sa Babylonian Empire? Yung po ang mabilis nating pag-aaral. Ganito po yung backgrounds, para makasunod po tayo sa kwento. Kasi nga po, the exile happened because Israel repeatedly rejected God's covenant and disobeyed His law. Dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, sabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ano pong ginawa ng mga Israelita? Patuloy na sumamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat nainggit sila dun sa mga bansang nakapalibot sa kanila na victorious sa mga laban. Sabi nila, bakit nananalo ito mga ano meron sa kanila? Nainggit sila, patuloy na sinamba yung mga Diyos-Diyosan ng mga
karatig bayan nila. At sabi, dahilan sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, they repeatedly rejected God's covenant. Ano pong nangyari? Sabi ng Panginoon sa buhay ni Jeremiah, sabi doon, dinisiplina sila ng Panginoon. For 70 years, inalis sila sa Israel. Nilagay sila sa Babylonian Empire. Ikinalat sila doon sa mga nasakop na bansa ng Babylon. And ito po, yung nangyari, chapter 1 ng Ezra, after 70 years na nanirahan doon, yung mga Israelita, sabi ng Panginoon, panahon na, ibabalik ko na kayo sa lupang ipinangako ko para sa inyo. And yung po yung nangyari. Ezra chapter 1, the Lord stirred up the heart of King Cyrus, mismong ang Diyos, talagang nangusap, hinipo yung puso ni King Cyrus at sinabi niya, hayaan mong ang mga Israelita ay makabalik sa lupa na ipinangako ko para sa kanila upang itayong muli ang kanilang templo. Ayan. After about 70 years of captivity, God fulfilled His promise and brought His people back to Jerusalem. And Ezra arrived during the reign of Persian King Artaxerxes I around 458 BC. And ito po sa Ezra chapter 1, and yung pag-aaralan po natin chapter 7, atras lang po tayo ng isang chapter, sa chapter 6, mababasa po natin sa chapter 6, verse 14 to 15, the temple had already been rebuilt. Yung templo ay naitayo na po. Kasi po, ganito po yung nangyari. During nga po dahil sa katigasan ng ulo nila, inalis sila doon ng Panginoon sa pamamagitan bilang instrumento si King Nebuchadnezzar ng Babylonian, inalis lahat ng Israelita doon. Unang tatlong beses po silang pumunta doon. Una, ang kinuha muna sila Daniel and friends, yung mga matatalino, talagang mapapakinabangan sa kanilang gobyerno, sa kanilang imperyo. Inalis, unang dineport, sila Daniel and friends, sila Shadrach, Meshach and Abednego, at yung mga matatalino pa doon at mapapakinabangan, inalis yon. Pangalawang pagpunta ng Babylonian sa Israel, ang kinuha niya na naman yung grupo nila Ezekiel. Kung pamilyar po tayo, kinuha si Ezekiel. At yung pangatlong pagpunta nila sa Israel, winasak po yung templo at lahat ng nandun, winasak nila. Kaya po, ganun yung kalagayan ng Israel. For 70 years, wasak ang templo, yung mga Israelita, nagkalat sa Babylonian Empire dahilan sa kanilang katigasan ng ulo at hindi pagsunod sa Panginoon. Pero, meron pong naiwan sa Israel, pag binasa po natin sa Biblia, meron pong naiwan yung mga mahihirap, sapagkat upang di po mapabayaan yung lupa na yung Israel, upang patuloy na mataniman, maalagaan yung lupang yon. And after 70 years nga po, ito na, fast forward tayo, pinapabalik na sila ng Panginoon. Ngunit, hindi po lahat ng Israelita ay bumalik sa Israel. Meron pong nagpaiwan sa Babylonian Empire. Kilala po ninyo marahil sila Mordecai, sila Queen Esther. Nagpaiwan sila doon, and marami pang mga Israelita nagpaiwan doon sapagkat sabi nila, okay na yung buhay namin dito. Doon na sila nagpamilya, doon na sila nagkanegosyo marahil, and ayun po yung nangyari. Bagamat sinabi ng Panginoon kay King Cyrus, pauwiin mo na lahat ng Israelita, mayroon pong nagpaiwan, kaya hindi po lahat nakabalik. And ngayon po, dito po tayo, yun po yung nangyari, nakabalik na yung majority ng mga Israelites, but the spiritual condition of the people still needed restoration. Yung templo, na-rebuild na, pero yung mga taong nakabalik, they still needed restoration. Kumbaga po, parang ganito, okay na yung templo, hindi na sila alipin ng Babylonia, nakabalik na sila doon, pero yung puso nila parang naiwan sa Babylon. They still needed restoration. Hindi pa po sila, nandun sila physically, pero wala pa po, yung puso nila wala pa rin po sa Diyos para siya po ay muling paglingkuran at sambahin. God raised Ezra not as a builder. Nakalagay po dito, basahin natin yan. God raised Ezra not primarily as a builder of walls or building temple, but as a restorer of God's word among God's people. Kasi nga po, hindi po ni-raise nilang Panginoon si Ezra specifically para mag-rebuild ng temple or mag-rebuild ng wall, kundi para ma-restore yung salita ng Diyos dun sa makanyang bayang pinili. Ang ginamit po ng Panginoon to rebuild the temple, kung di pa ako nagkakamali, is si Zerubbabel. Siya po yung ginamit, and pag-rebuild naman po ng wall, si Nehemiah, kung di pa ako nagkakamali. Pero nga po, si Ezra, hindi po siya ni-raise ng Panginoon, hindi siya ni-raise ng Lord para i-build yung wall and temple, but to restore God's word among God's people. And yun po yung context. Mahalaga po kasi yung context para makita natin ano ba yung nangyayari sa panahong
ito, patuloy po tayo sa ating pag-aaral mga kapatid. Tingnan po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng word na seek? Ayan, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Ano po yung ibig sabihin ng word na seek? Ayan. Sabi po dito, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Ang salitang seek na ginamit po dito mga kapatid ay nangangahuligang masusing pag-aaral, pagsasaliksik at paghahanap. It's much deeper than merely reading the Bible or looking for information. Nasubukan niyo po ba yun mga kapatid? Pag nagbabasa kayo ng Bible, for example, meron kayong kailangang verse na naalala. Ano nga yun? Para di ba po, mabilis na nating tinitingnan, talagang hinagahanap lang, searching, scanning, ganun po yung hindi po ganun yung ibig sabihin nun, na parang merely reading the Bible or looking for information. Yung word po na seek, para kang naghuhukay. Talagang, sabi nga po doon, masusing pag-aaral, pagsasaliksik, at paghahanap. Ibig sabihin, si Ezra, hindi po siya yung parang Bible reader lang na kapag umaga, basa lang, nakabasa na, okay, natapos na yun. Hindi po. Talagang sinasaliksik niya ang kautusan ng Panginoon. At ano po yung purpose niya? Ano po? Ayan, hindi lang po basta nagbasa si Ezra ng Bible mga kapatid. Inaral niya po ito upang mas makilala niya palalo ang Diyos at upang maunawaan ang kanyang kalooban. Yung po yung purpose ni Ezra. Hindi po siya nagbabasa lang to gain information or ayan, kundi upang atin pong masalong maunawaan. Meron pong illustration dito mga kapatid. Ayan, biblical illustration sa buhay po ng mga taga-Bereans. Ayan, kung familiar po kayo. Mababasa po natin Acts chapter 17 verse 10 to 11, Gawa chapter 17 verse 10 to 11. Sabi po dito, kinagabihan pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sinagoga ng mga Hudyo, verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinturo ni Pablo, at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan upang alamin kung totoo nga ba ang mga sinasabi nila. Tingnan po natin ito mga kapatid. Ito po yung ibig sabihin ng seek, na talagang hindi lang basta nakikinig, kundi talagang inaaral. Ano po? Sabi dito, tingnan po natin, the Bereans, they received the teaching eagerly. Ibig sabihin, buong kagalakan. Imagine po that mga kapatid. They received the teaching eagerly. Excited sila. Si Apostol Pablo nangangaral sa kanila, nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos. They received the teaching eagerly. And next, sabi po dito, they search the scripture daily. Imagine, Apostle Paul na po yun mga kapatid. Di ba? Kilalang-kilala natin. Pero sa kabila ng gano'n, kalagayan, katalinuhan, karunungan na binigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, yung mga taga-Bereans, Christian Bereans, sabi nila, they receive, nakikinig sila, talagang tinatanggap nila ng may kagalakan ang salita ng Diyos. At hindi lang po basta tinatanggap, kasi po yung iba sa atin marahil gano'n. Pag may narinig, tanggap, pinapaniwalaan agad. Pero ito po, mga Bereans, nakikinig sila, tinatanggap nila lahat ng sinasabi ni Pablo, but sa kabila noon, they search the scripture daily. Talagang inaaral nila yung salita ng Diyos. Kasi pag nagbukas po tayo ng social media, ng Facebook, ng YouTube, ang daming nangangaral. And kapag tayo po, mabilis tayong humangay, ang galing magsalita nito, ganyan. Tayo po, madali tayong maaakay sa mga maling katuruan. Pero napakahalaga po, nakagaya ng Bereans, tanggapin natin, pakinggan natin yung mga nagsasalita, at the same time, i-search natin yung scripture. Totoo ba talaga nasa Biblia yan? Ganito ba talagang ibig sabihin niyan? Yung po ang ginagawa ng mga taga-Bereans. And bukod doon, sabi po dito, they verified everything by God's word. Talagang araw-araw, sabi doon, sinasaliksik nila ang kasulatan, ang salita ng Diyos. Kung tingnan nila, kung talagang bang yung sinasabi ni Pablo, ang ganda nung sinabi niya nakaraan na, ay oo nga, nasa Bible nga. Kaya po nang nangyari, sabi dito, and they believed and followed the truth they found. Hindi po sila yung parang blind follower, mga kapatid. Sabi po sa verse 12, basahin po natin yung verse 12, sabi po dito, marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. The Greek word na ginamit po dun sa word na search, mga kapatid, is nangangahulugang, it implies careful examination, investigation, and evaluation. The Bereans did not accept teaching blindly na parang, ay, Apostol Pablo to eh. Sige, paniwalaan natin lahat. Hindi po ganon. Hindi po sila ganon, but they did not accept teaching blindly, not even from the Apostle Paul, but they tested everything against Scripture. In that sense, they demonstrated the same heart as Ezra. Ibig sabihin, yung mga taga-Bereans,
meron silang puso na kagaya kay Ezra na hindi lang binabasa ang salita ng Diyos, kundi inaaral talaga ito at talagang hinuhukay. Kasi nga po, di ba, kapag sa lupa, kapag hindi ka naghukay, ang makukuha mo lang bato, lupa, buhangin. Pero pag naghukay ka, di ba, doon po natin makikita sa pinakailalim yung mga ginto, talagang yung mga mamahaling bato. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kapag sa surface lang tayo, wala tayo, medyo hindi nangungusap ang Panginoon. Pero when we talagang, Lord, gawin mo akong seryoso, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita mo. Na Lord, alam ko yung Biblia, hindi sinulat sa panahon namin, iba ang konteksto nito, iba yung kultura nila. Lord, tulungan mo ako na maging seryoso talaga, Panginoon. And yun po, mga kapatid, bilang application, ayan, sabi po dito, a genuine disciple, ayan, bago po yan, sabi dito, bilang application, hindi po sapat na nababasa lang tayo ng Bible, mga kapatid. Hindi rin po sapat na nakikinig lang tayo ng sermon. Dahil kailangan rin po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Kasi nga po, di ba, paano po natin masasabing interesado ang isang tao? For example, sa mga estudyante. Ako po, naging estudyante din po ako nung elementary, high school, college. Nung elementary po ako, syempre, malalaman natin kung interesado ang estudyante kapag saan siya nakaupo. Sa unahan. Kami po noon, pasaway ako noon dati. Nandun kami sa likuran. Nandun kami malapit sa may daspan, sa may basurahan. Para, pag nagkwentuhan kami, di kami maririnig. Para kapag nagsiselfone kami, pag nagkokodigo kami, kasi ganun po yung buhay ko dati. Harap-harapan, andyan yung teacher, nagkokodigo kami. Ganun po yung buhay ko noon. Nasa likuran kami, di kami interesado. Pag magkiquiz na, siyempre, dahil nasa likod kami, madaling mandaya. Ganun po, kapag masasabi natin seryoso ang isang estudyante kapag nasa unahan nakaupo. And siyempre, kapag nagte-take note, kasi nga po, kapag di ka nagte-take note, ibig sabihin parang di ka interesado or alam mo na yung itinuturo, parang ganun po. Kaya nga po, kagaya ng mga taga-Bereans, talagang sila po ay nakikinig kay Pablo, ano po, talagang sinasaliksik ang kasulatan, nagno-note sila, anong ibig sabihin nito? I-check ko to mamaya, parang ganun. Kasi nga po, they are not blind follower, talagang they have heart like Ezra, na talagang sinasaliksik ang kasulatan, ang salita, ang banal na kasulatan ng atin pong Panginoon. And iyan po, basahin natin. A genuine disciple is a learner first before becoming a leader. Kasi po marami na gusto agad maging leader, pero hindi naman po teachable, hindi naman po nag-aral, nagpaturo muna sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga, a genuine disciple is a learner first before becoming a leader. And let us be like Ezra po, mga kapatid. He did not study so he could teach, he studied so he could obey. Yung po kagandahan kay Ezra, mga kapatid. Kasi nung bagong mananampalataya po ako, ganito po ako. Pag may life group kami, nag-aaral ako ng salita ng Diyos para may maituro. Ganun po ako dati. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang mga salita, dapat po tayo hindi nag-aaral para may maituro, kundi nag-aaral, kundi para sundin. Ganun po si Ezra. He studied not so he could teach, he studied so he could obey. At doon po tayo darako sa ikalawang puntos, mga kapatid. Sabi dito, he did not study so he could teach, he studied so he could obey. Ikalawang puntos po, live it. Ayan. Mabasa po natin sa, siyempre, kadugtong lang pong bahagi nun. For Ezra had prepared his heart. Yung una kay nasik, ngayon po, and to do it. Hindi niya lang inaral para may malaman, madagdag na information, kundi, Panginoon, aaralin ko to kasi gusto ko, Lord, tulungan mo kong ipamuhay ito. Ayan. Basahin din po natin sa Tagalog, sabi dito, sapagkat itinaga niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kasulatan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po nagtapos si Ezra sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi ganoon din po ako dati nung bagong mananampalataya ko. Pagkatapos kong aralin, new information, okay na yan. Gawin na ng mga iba't ibang bagay, ganon. Pero si Ezra po, after niyang mabasa, ay Lord, ito pala yung utos mo. Ay Panginoon, ayaw mo palang gawin namin ito. Sa buong maghapon, sinisikap niya sa biyaya ng Panginoon, Lord, maipamuhay ko ito. Mahirap, ngunit sa biyaya mo ako maasa, Panginoon. Yung po si Ezra, at nawa, tularan natin, mga kapatid. Hindi, he study, not to teach, but to obey. Maraming mga Kristiyano po sa panahon natin ngayon, yung maraming knowledge, ang dami ng preaching na napakinggan sa mga live group nila, sa mga sermon, sa Facebook, ang dami pong mga preaching sa YouTube. Ang dami ng mga Kristiyano na maraming alam sa Bible, pero kulang sa obedience or walang obedience. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, God is not impressed by how much Bible verses we already know. Hindi po nagbibilib si Lord, grabe to si, for example, halimbawa na lang po ako, grabe to si Will Friends, ang dami ng nakabisang verses. Hindi po ganun si Lord na na-impress. Bagamat syempre, yung po yung first step, na marami kang alam na verses, kasi ano pong i-apply mo, anong i-obey mo kung wala kang alam sa salita ng Diyos.
first step lang po yun, pero wag po natin putulin doon. Magandang marami tayong kabisang verses, pero simulan na po natin ngayon na, Lord, ang dami ko na alam na verses. Simula sa araw na to, Lord, tulungan mo ako yung kahit pa konti-konti, Panginoon, makita ito sa buhay ko. At narito po muli mga kapatid, ang isa pong ilustrasyon sa Biblia na para mas maunawaan po natin. Ayan, the wise builder. Ito po yung first, kung natatandaan nyo po, nung unang pag-speaker ko po dito, ayan po yung pinag-aralan natin. Ang title po noon nung kanakaraan, Build It Right or Watch It Fall. May nakalimutan po kasi ako noon na sabihin sa inyo na niremind sa akin ng Panginoon na marahil niloob ng Panginoon para ngayon ko po mabahagi. Sabi dito, the wise builder. Alam po natin yung kwento niyan, Matthew 7:24-27. Sabi ng Panginoon, merong dalawang builder. Pareha sila ng, sabi doon, yung isang builder, yung wise builder, naghukay at itinayo ang kanyang bahay sa pundasyon na bato. Yung isa naman, yung foolish builder, nagtayo ng kanyang tahanan sa buhanginan. Excuse po. Pero, ano pong nangyari doon? Di ba pinag-aralan po natin, build it right or watch it fall. Kasi po, kung titingnan po natin, kunyari, aakit po kayo dito, titingnan po natin ang bawat isa, mahirap pong malaman kung sino dito yung talagang, yung wise builder, yung nakikinig at pinamumuhay ang salita ng Diyos. Yung nakikinig at sinusunod ang salita ng Diyos, sa unang tingin, mahirap pong malaman. At ganoon din po sa mga tahanan, kung nagpunta ka po sa mga subdivision, pag pumunta ka sa mga subdivision, ang daming tahanan, hindi po natin malalaman, alin dyan yun merong matibay na pundasyon na talagang nakatayo sa bato. Malalaman lang po natin kapag nagbagyo, nagbaha, naglindol o kung ano pa man, and pagkatapos ng magandang pangyayari, kung anong bahay yung nanatiling nakatayo, yun po yung may matibay na pundasyon. Ganun din po sa atin. Pagkatapos tayong padaanin ng Panginoon sa mga testing, sa mga pagsubok, hindi para ibagsak tayo, kundi para patatagin tayo. Kung sino po sa atin dito yung mananatiling naglilingkod sa Panginoon, mananatiling nagpupuri sa Panginoon after ng many trials in life, yun po yung mga tao na talagang wise builder na nakikinig at hindi lang nakikinig kundi talagang pinamumuhay ang salita ng Diyos sapagkat malinaw sa Kanya na Panginoon, hindi kita tinanggap para gumanda lang yung buhay ko kasi magandang mabasag po agad yun sa isipan natin na si Jesus, hindi natin siya tinanggap para maging mayaman tayo, para pagandahin ang buhay natin, hindi po ganon. Bagamat meron pong ganon. Pero tingnan po natin mga alagad ng Panginoon. Lahat ng disipulo, kung titingnan po natin, 12 disciples, sila Apostle Paul, wala po doon talagang yumaman. Lahat naghirap sa pagsunod sa Panginoon. Pero hindi naman po nasabi natin na maghirap. Kundi ibig sabihin ko lang po, talagang hindi po yun yung pinakapangako ng Panginoon. Ano po, na pagyayamanin tayo. Kaya malinaw po dapat sa atin na, Lord, hindi kita tinanggap para gumanda yung buhay ko, kundi Lord, kailangan kita kasi makasalanan ako, alam kong papunta akong impyerno, kaya iligtas mo po ako. Yung po yung pinaka-nais ng Panginoon. Kung pagpalain, biyaya ng Panginoon. Pero syempre, wag po tayo mag-expect na ganun. Sapagkat yung po yung pinapangaral ng maraming mga prosperity gospel na gustong-gusto ng tao, pero ayaw makapakinig ng mga patungkol sa kasalanan, sa kabanalan. Kaya mga kapatid, the wise builder, tularan po natin, hindi lang sila nakikinig, kundi hindi lang po siya nagtayo ng bahay sa buhanginan, kundi sa bato. Naghukay siya. Ganon din po sa salita ng Diyos. Hukayin natin talagang, Lord, ipaunawa mo to sa akin, Panginoon. Paunawa natin, mga life group leader po ninyo, itanong ninyo, ano pong ibig sabihin nito? Kasi gusto ko talaga siyang maintindihan. Hindi lang maintindihan, kundi maipamuhay sa akin pong araw-araw na buhay. And yan po mga kapatid, dako po tayo sa ating pong ikatlong puntos. Ayan, meron nakalagay pa po pala dito, if you love me, keep my commandments. John 14:15, kung marahil nabasa nyo na po yan, sa John chapter 14, verse 15. Ano po sabi dyan? If you love me, keep my commandments. Kasi po, ang love language po ni Lord, obedience. Kasi po, hindi po natin pwedeng mahalin ang Diyos sa paraang nais natin. For example, basta ginagawa ko to para kay Lord. Hindi po pwede yung ganoon. Kundi, na Lord, paanong paraan mo nais na paglingkuran ka namin? Kasi po, hindi po pwede na yung tayo yung masusunod. Kundi ang tanong natin, hindi po dapat tanong na ginagawa ko naman to para kay Lord. Ang tanong, yan ba talaga ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Meron pong great commandments, meron pong great commission. Marami pong utos ang Panginoon, pero nawa yung pong dakilang utos, dakilang atas ang i-priority po natin sa ating mga buhay. Na kagaya nga po na nabasa ko dati, sabi doon, we must not fear, wag po tayong matakot na mabigo. We must not afraid to be failed, but we must afraid to be successful on the wrong things. Huwag po tayong matakot na mabigo, kundi matakot po tayo na feeling natin successful tayo sa mga bagay na pagdating ng dulo, hindi naman po talaga mahalaga. Walang mga eternal value. And napakahalaga po nito mga kapatid na sa atin pong mga buhay,
tingnan natin na, Lord, ito bang ginagawa ko, gusto ko lang gawin para sa'yo? O ito talaga yung pinagagawa mo sa akin? Which is nga po, mag-alaga, mag-disciple ng mga tao. And bilang aplikasyon po, alam niyo po bang inutos sa atin ni Lord na magpatawad tayo? Di ba, pag nagbasa po tayo ng Bible, maraming utos ng Panginoon, mga disipulo, magpatawad ka. Hindi po tinatanong ni Lord, anak, alam mo na ba yung utos ko na magpatawad ka? Hindi po tinatanong ni Lord kung alam na natin, ang nais ng Panginoon, anak, ginagawa mo ba? Sabi ng Panginoon, anak, magpatawad ka. Nais ng Panginoon, maging totoo na anak, magpatawad ka sapagkat ang pagpapatawad ay hindi para doon sa tao, kundi para sa iyo mismo. Sapagkat ito po, share ko lang din po, maikling testimony. Ako po, nag-struggle din ako sa pagpapatawad. Sapagkat yung pamilya po namin, muntik ng maging broken family. Kasi po yung papa ko is ng babae. Yung mama ko is talagang lagi sila nag-aaway. Dumating po sa point na talagang sobrang galit ko kay papa. Kung meron man akong pinakahirap patawarin, that time si papa yon. Kasi nga po, yung taong pinakamalapit sa atin, kapag nasaktan tayo, yun yung pinakahirap nating patawarin. Kasi nga po, kung meron dalawang tao sa harap natin, yung isa mahal na mahal mo, kamag-anak mo, yung isa di mo kilala, sinabihan ka ng hindi maganda, mas masasaktan ka kapag yung mahal mo, yung ina-expect mo, sasabihan ka ng maganda, iba yung sinabi sa'yo, iba yung ginawa sa'yo. Unlike doon sa hindi mo kilala. And ganun po yung nangyari sa akin, si Papa, ganun po yung ginagawa niya. At ayun, pero sa biyaya ng Panginoon, nakakilala ko sa Panginoon, na-invite po ako sa church, sa IRM dahil doon sa amin, naunawaan ko po na kung ako nga Panginoon na hindi ka patawad-patawad, grabe yung kasalanan ko sa iyo, pinatawad mo ako. Ngayon Panginoon, sino ako para hindi magpatawad? Grabe po yung pag-uusap sa akin ng Panginoon, pinatawad ako ng Lord kahit di ako patawad-patawad, kaya sino ako para hindi magpatawad? After po nun, nung napatawad ko yung papa ko, na pinakahirap kong patawarin, kahit sino na po makasakit sa akin, kahit sino na po, sa biyaya ng Panginoon, nagagawa ko na pong magpatawad. Hindi dahil magaling malakas ako, kundi dahil sa biyaya, pag-ibig ng atin pong Panginoon. Bukod po dun sa pagpapatawad, sabi ng Panginoon din sa Bible, anak, basahin mo ang Bible. Hindi pinatanong ng Lord, anak, alam mo ba na dapat binabasa yan? Kundi ang tanong ng Lord, ginagawa po ba natin? And sabi din ng Panginoon, panghuli, alam po ba natin na mahalaga ang pag-disciple? Mateo 28:19-20. Muli, ang tanong po ay hindi kung alam po ba natin, kundi kung ginagawa po ba talaga natin. Dahil ayon po sa gospel, ayan, nabasa po natin, John 14:15, ang love language ni Lord, walang pakialam si Lord kahit sabihin natin, I love you Lord, araw-araw sinasabi natin, I love you Lord, nakalagay sa damit natin, I love you Lord, pinatato pa natin, I love you Lord, pero kung walang obedience, walang pagsunod, hindi po totoong mahal natin ang ating Panginoon. Because sabi ng Lord, kung mahal mo ako, keep my commandments, sundin mo ang mga inuutos ko sa iyo. Yun po ang love language ng Lord, obedience. Ano po, mga kapatid? And bilang ikatlong puntos po, mga kapatid, mabilis lang po tayo. A genuine disciples does not merely know the truth, but who obeys the truth. Kasi magkaiba po yon na alam natin, syempre mahalaga, first step, dapat alam talaga natin, pero wag dun matapos, dun po tayo sa ikalawang bahagi, na Lord, mahirap tong gawin, grabe yung ginawa ng taong ito sa akin, grabe yung mga ginawa nila sa akin, Panginoon, pero dahil sinabi mo magpatawad ako, dahil sinabi mo mangaral ako ng salita mo, gagawin ko. Di ko kaya, Panginoon, pero sa biyaya mo, tulungan mo po ako. Yung po yung nais ng Panginoon, na huwag tayong manangan sa sarili natin. Maging ako po, napakamahiyain ko po, that time, elementary po ako, kapag may mga reporting, nanginginig ako, di po ako makaharap sa mga tao, sa mga kaklase ko, pero sa biyaya ng Lord, pinanghawakan ko po yung salita niya, yung sinabi ng pastor namin, sabi po doon, the Lord didn't call the qualified, but He qualifies the called. Hindi tinawag ng Panginoon yung mga, hindi sinasabi ng Panginoon, pasok ka sa qualification, qualified ka, maglingkod ka sa akin. Hindi ganon. Lahat ng ginamit ng Lord, yung past nila napakapangit. Ano po, sila Pablo, di ba, pumapatay ng Kristyano, sila Abraham, Isaac, David, Jacob, lahat ng mga ginamit ng Panginoon sa Biblia, yung background nila hindi po maayos, walang qualified. Kaya panghawakan din po natin, the Lord didn't call the qualified, but He qualified the called. Aminin natin na, Panginoon, hindi ako karapat dapat maglingkod sa iyo. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, sa iyong biyaya, magtutugon ako sa iyong pagkatawag, mag-yes ako sa pinagagawa mo, and the moment na mag-yes tayo, ini-enable, kina-qualify na tayo, ini-equip na tayo ng atin pong Panginoon. And yun po yung nangyari sa akin, buhay na ba totoo? Napakamahiyain ko po, never ko pong naisip na magiging ganito ako, na talaga makakapagsalita, sa biyaya lang po lahat ng ating Panginoon. And bilang ikatlong puntos po, ayan, sabi po dito, share it. Ayan, hindi po yan yung share it na application, kundi share it. Ayan. Sabi po dito,
For Ezra, basahin po natin yung verse. For Ezra, hindi niya lang po sinik, hindi niya lang inaral, kundi inaral niya hindi para ituro, kundi para sundin, at hindi lang para sundin, para sarili. Kasi po ganun marahil yung karamihan sa atin, marahil wala naman pong ganun. Pero na marahil sa atin, sinasabi natin, MA, inaaral ko naman talaga ang salita ng Diyos, hinuhukay ko ang salita ng Diyos, pinapamuhay ko, pero huwag tayong matigil doon. Maraming Kristyano ganun, na okay na sila, na nag-aaral, napapamuhay nila, pero walang desire na ituro din sa iba. Nawa mga kapatid, kung nandito na tayo, doon sa obeying part, doon sa doing part, dumawa po tayo sa sharing, sa pagbabahagi, lahat ng tinuro sa atin ng Panginoon, mag-disciple po tayo. Ano po, talagang pupang huwag tayong magaya doon sa mga churches na kung lahat, dahil papunta tayo lahat sa kamatayan, huwag nating hayaan na yung next generation walang alam sa salita ng Diyos, hindi kilala ang Diyos, kundi ipagamit po natin ang ating mga buhay sa atin pong Panginoong Jesucristo. And ayan, pagkatapos po mag-aral at sumunod ni Ezra, saka po siya nagturo. Yun po yung process, biblical discipleship process. Inaral niya muna, kasi yung iba po ganito mamaya po natin pala yung pag-aaralan, yung part na yun. Pero yun po, sabi doon, hindi lang si Ezra nag-aral, hindi niya lang pinamuhay, ibinahagi niya, tinuro niya rin po. Ito po ang goal ng discipleship, mga kapatid. Hindi lang spiritual growth, but spiritual multiplication rin. Upang atin po itong muling mas maunawaan, narito po ang isa pang pangyayari sa Biblia, mga kapatid. Ayan, Ezra, chapter 7, verse 10, hindi po yan, next. Ayan, pag Paul and Timothy, kilala po natin si Paul and Timothy. Ayan, kung paanong si Pablo, lahat ng itinuro sa kanya ng Panginoon, lahat ng naipamumuhay niya is itinuro niya rin po sa kanyang anak sa espiritual na si Timoteo or si Timothy. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, ang nag-disciple kay Timothy. And pagkatapos, sinabi niya po kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ayan, sabi po dito, the things that you have heard from me, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Tingnan po natin, mga kapatid, yung 4 na generation dito sa talata. Ano pong sabi dyan? Basahin po natin. Paul, dinisciple niya si Timothy, and sabi niya, Apostle Pablo kay Timothy, ituro mo din itong mga itinuro ko sa iyo doon sa mga taong, sa mga faithful men who will be able to teach others also. Kaya anong nangyari? From Paul, siyempre sa ating Panginoon, tinuruan si Paul, tinuro niya kay Timothy, tinuro niya doon sa mga faithful men, and yung mga faithful men, they teach also to others. Yung po yung spiritual multiplication, talagang nagpapatuloy upang yung mga next generation, hindi po sila maging walang alam kung sino ba ang Diyos, kung paano ba mga katuruan o mga aral na itinuturo ng ating Panginoon, kundi patuloy po tayong mangaral, magbahagi, ituro ang lahat ng mga itinuro din sa atin ng ating pong Panginoon. Ezra, walk the talk. Yun po yung prayer ko din sa akin, and marahil prayer po rin po ninyo personal, na Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na yung mga itinuturo ko sa mga disciple mo Lord, na pinagkatiwala mo sa akin, na Lord, help me to walk the talk, na yung mga itinuturo ko sa mga pinagkatiwala mo sa akin is talagang malakaran ko. Sapagkat si Ezra, ganun po siya. Ezra, walk the talk. Yung mga inaaral niya, yung mga itinuturo niya is talagang nakikita po sa buhay niya. Yun po yung prayer ko. Inawa, prayer din po ng bawat isa sa atin. Sapagkat wala pa pong perfecto sa atin, the Lord didn't call us to perfectness, hindi po tayo magiging perfecto, pero yung direction nawa, kung magdapa, kung magkasala, patuloy po tayo sa ating Panginoon. Patuloy na umasa sa biyaya ng ating pong Panginoon. And bilang application po, mga kapatid, we are all influencer in one way or another. Lahat po tayo, di po natin alam, marahil, kung di po kayo aware, naniniwala po ako, bawat isa sa atin, mayroon pong humahanga sa atin. For example, mga kabataan or mga kapitbahay nito na naastigan ako sa taong ito ganito. We are on influencer in one way. Meron pong mga humahanga sa atin pero ang tanong po is, sino po ang tinuturuan natin? Or anong uri po ng buhay ang nais nating iwan sa next generation, na nais nating tularan ng mga tao sa paligid natin? Yung po yung tanong, sino po ang ating mga tinuturuan? Sino po ang mga dinidisciple natin? And sino po yung mga taong inaakay natin palapit sa atin pong Panginoong Jesucristo? Bilang conclusion, dito po tayo magtatapos. Ayan. Sabi po dito, study it like the Bereans. Ayan, makita po natin. Live it like the wise builder. And share it like Paul. And, di ba, study it like the Bereans. Anything, kahit sino man po nagsasalita sa unahan, makinig po tayo, talagang mag-take note tayo, talagang aralin natin salita ng Diyos, and wag lang nating matapos sa pag-aaral. Sabihin natin, Panginoon, lahat ng itinuro mo sa akin, tulungan mo akong mapamuhay like the wise builder.
na Lord, mahirap po talaga kasi ang dami mong utos, Panginoon. Pero Lord, kahit isa-isa lang, araw-araw, tulungan mo ako maipamuhay ito araw-araw. And syempre, hindi lang matapos dun sa doing, kundi sharing it like Paul. Ibahagi po natin bawat itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Because a genuine disciple studies God's Word, lives God's Word, and share God's Word. Di ba po, tinatanong natin kanina yung pamagat natin, marks of genuine disciple. Bago natin tingnan yung katabi natin, ako muna, sabi natin, na Lord, ako muna, genuine disciple na po ba talaga ako? Na Lord, araw-araw po ba talagang inaaral ko, sinasaliksik ko ang salita mo? And Lord, ako po ba, Panginoon, inaaral ko siya, hindi lang para dagdag knowledge, kundi para mapamuhay? And Lord, after kong maipamuhay, Lord, naipapangaral ko po ba siya? Naibabahagi ko po ba siya? Di ko po yun malalaman, tayo po personally makakaalam nun, and ang Diyos alam po yun. Kung tayo po ay genuine disciples, that studying God's Word, living God's Word, and sharing God's Word, so that others may also become genuine disciple. Yung po ang purpose natin na kung paanong na Lord, gusto ko rin, Panginoon, ayaw kong sarili niyong kaligtasan, Panginoon. Libre mong ibinahagi, libre kong ibabahagi upang lahat kami sama-sama na makasama ka sa iyo pong muling pagbabalik. Bilang challenge, mga kapatid, ayan, kagaya ng ulit-ulit po natin tinatanong, sino po, magtatanong po ako muna pala, sino po sa inyo dito yung mga life group leaders na? Ayan, pagkita po makitaas ng kamay, yung life group leaders na. And sino naman po dito yung mga may life group members na sa inyo? Yung, ako, MA, meron na akong life group leader. Kumbaga, part ka ng life group member. Kumbaga, yan. And ngayon naman po, sino po dito yung mga wala pang life group, pwede po makitaas ng kamay. Yung, MA, ano yung life group? Ngayon ko lang yung narinig. And sino po dito yung wala pang life group? Ayan. And dahil wala po nagtataas ng kamay, sino po dito yung walang pakialam? Ayan. Sino po dito yung, parang ganyan. Di ba, ibig sabihin, napakahalaga po tayo mismo talaga na, Lord, ayaw ko lang, Panginoon, kasi nga po, ito, mamaya papunta po tayo dito, next part, ayan. Ito po yung discipleship hand gesture. Lagi po natin tatandaan itong tatlong ito. Dapat po, lagi tayo nasa gitna. Kasi po, maraming tao, ito po, sino to? Ito yung life group leader natin. Ito tayo, and ito yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maraming tao po, gusto ganito lang. Gustong tinuturuan, active naman sa life group, pero ayaw magturo. Meron naman pong ganito. Hindi teachable, ayaw magpaturo, pero gusto nagtuturo palagi, which is mali din. Sapagkat bawat isa po sa atin, hindi po tayo perfecto pa, nagkakamali, may mga nasasabing hindi tama, may mga nagagawang hindi tama, and yung life group leader natin, accountable sila para sabihin sa atin, ay, sorry po, nagawa ko po pala yun. Ay, sorry po, nasabi ko po pala yun. Yung po yung mahalaga, gitna tayo palagi, hindi pwedeng ganyan. Gusto natin, dinidisciple tayo, which is maganda naman, pero ayaw magturo. Ngayon po, wag din ganito, na gusto natin turo ng turo, ayaw magpaturo. Dapat po ganito, gitna tayo palagi hanggang sa maging ganyan. Andito tayo, yung tinuturuan natin, meron na siya dinidisciple. And yun po, Ezra is a good example, but Jesus is our greatest example. Di ba? Paulit-ulit po natin binabanggit sa Ezra. Pero maganda po siyang tularan, he studied the word, he obeys the word, he shares the word. Pero our greatest example is none other than Jesus Christ, mga kapatid. Because Jesus Christ, what he teach is he also do. Before he command it, he showed them first how to do it. Ano po sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Manalangin kayo. Jesus teaches us, tinuruan tayo ng Panginoon, manalangin kayo. Pero si Jesus, hindi lang siya nagsasabi, manalangin kayo. Siya mismo, araw-araw, pinapakita sa kanyang mga alagad. Talagang Jesus himself regularly prayed, often spending entire nights in prayer. Mabasa po natin, Luke chapter 5, verse 16. Si Jesus, di niya lang sinasabi, di niya lang tinuturo, nakikita sa kanyang buhay. And bukod doon, sabi doon, Jesus teaches us to love one another. Sabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang lahat ng tao. Ano pong sabi doon? Hindi lang tinuturo ni Jesus na magmahalan kayo. Si Jesus mismo, He loved His disciple to the end and even died for sinners. Hindi niya lang sinabi, yung po yung kagandahan sa Panginoong Yesus, hindi niya lang sinabing, mahal ko kayo, kundi pinatunayan niya. Because, mga kapatid, love is an action word. Ang pag-ibig, hindi po siya, yung alam lang natin na concept ng pag-ibig. Love is an action word. Mapapatunayan natin, ang Panginoon, the best example, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Yung po yung love, talagang laging merong pagbigay. Ano po? Kagaya nito si Jesus, sabi niya, mahal ko kayo, hindi ko lang sasabihin, papatunayan ko, mamamatay ako para sa inyong mga kasalanan. Yung po yung pagmamahal ng Panginoon. And bukod doon, Jesus teaches us to forgive others. Tinuruan tayo ng Panginoon, magpatawad kayo. And si Jesus also, nung siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo, Lucas chapter 23 verse 34, sabi niya, Ama, patawarin mo yung mga taong ito, lahat sila ng mga nakagawa sa akin ng masama,
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus, hindi niya lang sinasabing magpatawad kayo, siya mismo ginawan ng masama, pero siya din mismo nagpatawad. Sapagkat yun nga po, pinaka-greatest example, si Ezra dito lang siya, good example, but Jesus is our greatest example. Yung tinuturo niya, pinapamuhay niya. And last, sabi ni Jesus, teach us to serve others. Sabi ni Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, maglingkod kayo sa inyong kapwa. Di ba sabi, paglingkuran ninyo. Di ba sabi ng Panginoon. Pero sabi doon, Jesus washed the disciples' feet and served people throughout His ministry. Di ba sabi ng Panginoon, maglingkod kayo. Pero sabi ng Panginoon, di niya lang tinuturo. Siya mismo, nagpakumbaba, lumuhod siya, hinugasan ang paan ng kanyang mga disipulo, upang pakita niya na ganito ang tamang paglilingkod. Huwag nating isipin na porket leader tayo yung paglilingkuran. Ano po, pag mga life group leader, huwag nating isipin, kundi tayo po yung maglilingkod sa kanila. Kagaya ni Jesus, He is the rabbi, siya yung teacher, siya yung guro, pero siya po yung naglingkod sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Sapagkat magkaiba po ang leadership ng mundo at ng leadership ng Christianity. Sila po, yung mga di ba, yung mga nasa mundo, sila yung pinaglilingkuran, pero tayo po, servant leadership. Tayo habang inaangat tayo ng Panginoon, pinopromote sa position, tayo po dapat is mas lalong nagiging servant attitude. Ano po? And ayan, kaya si Jesus po ang pinaka-greatest model natin sa ating discipleship. He studied the Word, He lives the Word, and He shares the Word. While Scripture does not say that every declining church, muli po, balik tayo dun sa kanina. Di ba po, yung mga churches kanina na nagsara, ang daming mga churches, mga simbahan, ang daming miyembro, pero naging beer house, naging mga restaurant. Di po natin, while Scripture does not say that every declining church lack discipleship, bagamat hindi po sinabi ng salita ng Diyos na lahat ng iglesia, lahat ng simbahan na nagsara, dahil hindi sila nag-discipleship, kaya sila sumara. Pero yung New Testament po mga kapatid, repeatedly shows that churches survive and multiply when believers intentionally make disciples. Malinaw po yun sa New Testament na ang isang iglesia ay nagpapatuloy at dumadami kapag yung mga alagad, totoong disipulo ng Panginoon, they are intentionally making disciples. Malinaw po yun mga kapatid sa Bagong Tipan, sa New Testament. And yung mga churches, nakita po natin kanina sa introduction, ano po, yung mga churches na naging beer house, mga naging restaurant, it is God's reminder for us. Ano po, hindi po yun parang tatakot, kundi paalala sa atin na kahit wag po tayo makampante, ay okay lang, ang dami na namin, ganyan-ganyan. Kundi maging reminder po yun sa atin na kahit gaano kalaki, ano sabi po doon, maging reminder sa atin, remind tayo ng Panginoon that a church can have a large building, can have a large budget or ano pa man mga yun, yet still decline, it fails to pass the faith to the next generation. Kapag tayo po ay nabigo, tinigil natin yung pagdidisipulo o pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi po nalalayo na tayo po'y magaya doon sa mga iglesyang. Bagamat natin hinahangad, po yung reality. Kung tayo po'y magiging complacent, kung tayo po'y magiging familiar na lang, parang okay nito Lord, kami lang, wag pong ganun nawa yung mindset natin. Sinasabi natin, Jesus, ikaw yung Panginoon ko, gusto mong ipangaral namin salita mo, Lord, patuloy kaming susunod sa iyo. And sabi po doon, dito po tayo magtatapos, every church is one generation away from extinction if it fails to disciple the next generation. Muli po, every church is one generation away from extinction if it fails to disciple the next generation. Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa umaga pong ito, Panginoon, Lord God. Thank you for your words, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga pagtutuwid, sa mga pagpapaalala, sa pagtuturo, Panginoon, sa amin, sa buhay ng bawat isa. Di ko alam, Lord, yung pangailangan ng bawat isa, Panginoon, na kung saan kami, pero dalangin ko, Panginoon, sa mga oras pong ito, continue to comfort the disturbed, kung mayroon man dito, Panginoon, na talagang nag-i-struggle, Panginoon. Gusto namang sumunod sa iyo, Lord, pero nahihirapan, may takot, di alam yung gagawin. Ikaw yung mag-comfort sa kanila, Panginoon. Ikaw po yung magbigay ng karunungan, Panginoon. Ikaw yung mag-equip sa bawat isa sa amin. And Lord, para naman po doon sa mga comfortable, Lord, disturb us. Kung yung kanina, yung mga disturb, talagang nag-i-struggle, gustong sumunod, nahihirapan, comfort them, comfort us. Pero yung mga talagang comfortable na okay lang, na simba-simba lang, Panginoon, Lord, disturb us, Panginoon. Ikaw yung kumilo sa buhay ng bawat, give us desire, Panginoon. Give us compassion, Panginoon. Napakarami pa, Panginoon, ng mga wala pang nakakilala sa iyo. Tingnan lang namin, yung marahil yung magulang namin, yung kapitbahay namin, kapatid namin, kaklase, katrabaho, Lord, ang dami pa, Panginoon. Kaya Lord,
continue to equip us, Panginoon. Patuloy kaming mag-join sa mga life group upang kami ay ma-disciple, upang balang araw kami naman po ang gagamitin mo upang mangaral, magturo din ng mga itinuturo mo po sa amin. Lord, salamat po sa buhay ni Ezra. Hindi lang siya nag-aral ng salita ng Diyos, hindi niya lang pinamuhay, kundi binahagi niya. And Lord, lalo't higit salamat po sa buhay mo, Panginoong Hesus, na greatest example po namin. Hindi mo lang tinuturo, kundi pinamumuhay mo po ang bawat itinuturo mo sa amin. Lord, sa mga oras pang ito, marahil meron po akong malabo, hindi napaliwanag ng maayos. Ikaw po ang magpaunawa sa buhay ng bawat isa. And Lord, I pray na huwag mo pong hayaan na maging hearers of your word lang kami, but allow us, Panginoon, help us to become doers of your word. Kagaya ng wise builder, nakikinig, pero hindi lang natatapos doon, kundi nagkakaroon ng desire na umaasa kami sa iyong biyaya na mapamuhay namin, Panginoon, yung mga nais mong gawin namin, Panginoon, sa oras pong ito. Muli, Panginoon, ang lahat po ng ito ay tinataas po namin sa iyo, not our will, but your will be done. And Lord, sa mga oras pong ito, lahat po ng papuri, sa iyo ko po ibinabalik, because Lord, Psalms 115 verse 1, Lord, not to me, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Lord, John 3:30, you must increase and I must decrease. Panginoon, maraming salamat po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Sa sandaling ito, tayo po ay darako sa pagdaraos ng banal na hapunan. So, nanyayahan ko po rito sa unahan yung aking mga kasama. Kilala nyo naman po ang inyong mga sarili kung sino kayo. So, tinatawagan ko po kayo sa harapan. So, habang sila po ay lumalapit, ay nais ko pong basahin ang ilang mga babala at paalala ng banal na kasulatan na nagsasabi, mainam po na balikan natin ang katotohanan ito. Sabi po ng mga taga-Korinto, sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi po niya, kaya nga sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pakinggan niyo pong mabuti Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Pwede po bang tumayo tayo lahat? And as we stand before God, let us bow our head, let us close our eyes. Standing before God, at kung sakali po na may ipinapaalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga ugali, gawi, kilos, kasalanan na hanggang ngayon po, hindi pa rin po natin isinusuko sa Panginoon. This is the chance, the moment that God has given us na isuko po ito, ihingi po ito ng tawad at paging dapatin po tayo sa ating gaganaping pag-aalaala ng kanyang hirap at sakit upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sige po, in your own way, just come before God. Father, we are so grateful and honored na muli po, binigyan mo kami ng pagkakataon upang alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus para sa amin. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan alang-alang sa amin. Ipinapahayag po namin ang sama-sama naming pagtanaw ng utang na loob sa bagay na ito. At bahagi po nito ay ang pag-uutos ng aming Panginoong Hesus. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Subalit ang yung mga salita rin po ay mayroong babala at paalala. Siyasatin namin ng aming sarili. Paging dapatin mo po ang bawat isa.
Huwag mo pong payagang sino man sa amin ay makaranas ng sumpa na nakapaloob dito kung tatanggap kami ng mga elemento nang hindi po kami nararapat. Tulungan mo po kami manumbalik loob sa iyo, isuko ang mga bagay na dapat isuko. At payagang si Jesus talaga ang maging Panginoon ng aming buhay. Nais din po naming italaga sa iyo, Ama, ang mga elemento. Simpleng tinapay, pero sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa katawan ng aming Panginoong Hesus. Simpleng inumin, nabili lang po sa pamilihan, pero sa pagkakataong ito'y sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Hesus na naging pangbayad, pantubos sa aming mga kasalanan. Banalin at pagpalain mo po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pagtanggap at sa halip na yung sumpa, payagan mo po yung pagpapala nito ang maranasan ng bawat isa. Hayaan mo rin po na sa pagsasalo-salong ito, sa pag-aalalang ito, patuloy po, maitanghal, maluwalhati ang iyong pangalan gaya ng sinasabi ng iyong sa mga kasulatan. Kung kumakain man kami o umiinom kami, gawin namin ito sa ikararangal at ikalulwalhati ng iyong pangalan. Banalin at pagpalain mo ang sandaling ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Pipila po kayo, tatanggap po kayo ng mga elemento, pero sabay-sabay po tayong tatanggap nito.
Tayo pong lahat ay tumayo. Muli po, Ama, salamat sa karangalan at kasiyahan ng pagsasalo-salong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong kasiyahan po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, buong paggalang, may pagtanaw ng utang na loob. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, Ama, ikinararangal at ikinasisiya namin sa umagang ito para panariwain sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa magitan po ng pagsusugo ng iyong bugtong na anak para sa amin. Tulungan mo naman po kami na hindi lamang po ma-enjoy ang biyaya at pagpapala sa pagsasalo-salong ito, kundi tumugon din po kami sa hamon ng sinasabi nito. Ipahayag ang iyong pagliligtas hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Bigyan mo po kami talaga ng passion and compassion para po ipahayag ang mabuting balita upang maraming mga tao maagaw sa apoy ng kaparusahan. Muli po, maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless you all po. Sige po mga kapatid, sa ating pong pagpatuloy, sa ating pong pagsamba po sa ating Panginoon, nasa panahon po tayo ng paghahandog at pagbibigay po sa ating pong Panginoon sa ang bahagi po ng yaman na ipinagkaloob ng Diyos po sa atin. Hindi lang sa pagpuri o pakikinig sa salita ng Diyos, ang ating po pagsamba, kundi sa magitan po ng ating pong pagbibigay. Kasi sinasabi po sa Kawikaan 3:9, parangalan natin si Yahweh sa magitan ng ating kayamanan. At mula sa pinakamabuting ani, siya po ay ating handugan. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Manatili lang po kayo sa inyong upuan, subalit ang puso ay nasa Panginoon. Purihin ka, Ama. Pinaparangalan ka po namin, hindi po lang sa pag-aawit, hindi po sa pakikinig ng mensahe, pagsasabuhay, kundi sa pagitan po ng aming pong pagbibigay. Bahagi ng yaman na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa masumpungan po ang aming puso na maibalik sa iyo ang nararapat para sa iyo, Ama. Dahil ikaw po ang Diyos na nakakaalam sa puso at nakasaliksik sa puso ng bawat isa. Kaya po, Ama, nawa po sa aming pagbibigay ngayong umaga, maparangalan ka po namin at maluwalhati po namin na yung pangalan. Purihin ka, Ama, in Jesus' name. Amen.
Sa sandaling ito, tayo po ay nasa pastoral prayer. May I request everyone to rise once again at tayo po ay sama-sama dumulog sa presensya ng Panginoon. Dala ang isang puso punong-puno po ng pagpapasalamat. Narito po kami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, muling dumudulog sa iyo upang ipahayag ang sama-samang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng bagay na ginawa mo po sa amin. Sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala, sa lahat po ng mga proteksyon at pag-iingat, pagtataguyod sa amin, sa lahat po ng mga na-accomplish and na-achieve, sa lahat po ng mga favor and promotions, privileges, opportunities you have granted to each one of us. Sa iba't ibang mga bagay, sa iba't ibang mga larangan, sa iba't ibang dako at lugar. Hayag na hayag, damang-dama, danas na danas, kitang-kita po namin ang iyong kagandahang loob sa buhay ng bawat isa. Kalaki po at kasama noon yung mga malulungkot, masasakit, mahihirap na mga pangyayari at karanasan, mga pagtuturo, mga pagtutuwid, mga pagsaway mo po. That makes us a better person. That makes us to realize and to understand that apart from you, we can do nothing. Those experiences that breaks us, but not only to break us, but to build us. We appreciate you. We are grateful of you, Lord God. Sama-sama sa umagang ito, tanggapin mo po ang pagtanaw ng utang na loob ng bawat isa sa amin. Kalaki po nito ay ang pakikiisa at pakikisaya sa mga kapatid po naming sumapit sa kanilang kaarawan. Salamat po sa kaarawan ng buhay na pinasapit mo po ang ilan sa aming mga kapatid, narito man sa bulwagan o sila nakaisat kasama po namin online. Salamat po. Dalangin po namin na sa panibagong taon na lalakaran nila, lalo ka pa pong mahayag, lalo ka pa pong makilala at gaya po ng aral na aming napakinggan, payagan mo po yung marka ng pagiging totoong disipulo ay mahayag sa kanilang mga buhay. Ganon din po, nakikigalak din naman po kami sa mga kapatid naming sumapit sa panibagong taon ng kanilang pagsasama. Dalangin po namin na sa panibagong taon ng pagsasama ng aming mga kapatid, hindi lamang po yung pag-ibig nila sa isa't isa, ang lalo pong yumabong, lumago at umunlad, kundi yung pag-ibig ng bawat isa sa kanila sa iyo. Hayaan mo pong ang pagbibigkis at pagbubuklod ng pamilya, patuloy po nilang maranasan. Kalakip din po at kasabay nito, aming Diyos, ang iba't ibang mga kahilingan, iba't ibang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Hindi man po namin maisa-isa sa iyo sa panalangin, dalangin po namin abutin, katagpuin, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito. Yung iba po ay nangangailangan ng kagalingan, yung iba po ay nangangailangan ng kabuhayan, yung iba po ay nangangailangan ng kalutasan sa iba't ibang mga suliranin at hamon ng buhay. Yung iba po ay nangangailangan ng karunungan, yung iba naman po ay proteksyon sa mga paglalakbay na gagawin at iba't ibang mga intindihin sa buhay. Patunayan mo po sa kanila, ikaw ang aming amang mapagmahal na hindi marunong magkait ng mabuting bagay sa iyong mga anak. Patunayan mo rin po sa kanila kung ang iyong bugtong na anak hindi mo ipinagkait, ano ang hindi mo kayang ibigay sa bawat isa sa amin. Sama-sama rin po naming pinagmamalasakitan. Yamang yun naman po ang inuutos mo po sa amin. Idalangin namin ang namumuno sa amin. Lalo na nga po ngayon sa kaguluhan, sa kalituhan na nagaganap sa liderato ng aming bansa. Lord, sa mga korupsyon na nagaganap, hindi lamang po i-expose mo sila, i-prosecute mo po sila, at dalangin po naming maghari ka sa kanilang mga buhay. Maging sa ekonomiya ng aming bansa, inaalala rin po namin. Pagpalain mo po ito. Payagan mo rin po na sa ilang mga araw, magpapasimula na rin po ang pasukan. Alam mo po ang mga pag-aabala, paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Dalangin po namin ang pagsasaayos mo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga pangyayari at kaganapang ito, tulungan mo po kaming maniwala. You are God who is on your throne. You are in charge and you are in control of everything. You rule and you reign. Hindi ka po nababagabag, hindi ka po nababahala
sa anumang mga pangyayari at kaganapan. Kaya naman sama-sama, sa iyo po namin idinudulog ang lahat ng ito. Muli po, haharap kami sa panibagong linggo, patuloy mong pagharian ng bawat isa at ang kalooban mo lamang ang siyang maganap sa buhay po namin gaya ng panalangin itinuro ng aming Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Maraming salamat po sa iyo. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Opo, Ama, yun ang sama-sama naming sinasabi, patuloy naming sasabihin, di kami magsasawang sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Laki po nito, nakikiusap po kami na sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, sa aming pansamantalang pagtatapos ng aming sama-samang pagsamba, nakikiusap po kaming i-dismiss mo kami ng iyong pagpapala. Kami na naririto sa bulwagan at sila nakaisat kasama po namin online sa pagitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasagaraan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po. Pulang po kayo saglit para po sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Sige po, isang mabilis lang po na announcement. So, sa June 24 po ay meron pong gawain ng LAM ng district. Ito po ay may pamagat na limitless. So ito po ay gaganapin, June 14. 14 ba? Okay po, mali po pala ako. So yan po ay gaganapin sa Gulod. So lahat po, especially po ang LAM ay inimbitahan po dyan. Tapos pagdating po sa fourth Sunday, meron po tayong baccalaureate para po sa mga college po natin. No? Kasi po medyo late po yung kanilang mga naging recognition, kaya gagawin po natin ang baccalaureate natin for college students po natin sa darating po na last Sunday, kasabay po ng ating Kids Sunday. So, yun lamang po. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid at see you po on Sunday. Pakibati po ang ating mga kapatiran. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Huwag po nating kalimutang kamayan, batiin ang ating pong mga kapatiran. Number 1 lang. Ayan. Number 1.